isang cellphone, isang internet connection, at isang produktong handang ibenta. Para sa ilan, ordinaryong bagay lamang ang mga ito. Pero para sa maraming Pilipino, maaari itong maging simula ng isang negosyo. Dahil sa panahon ngayon mga kabombo, hindi na lamang sa palengke, tindahan o commercial establishment na gaganap ang bentahan. Pwede na itong mangyari sa loob ng bahay, sa isang maliit na kwarto, sa garahe, sa isang mesa na ginawang parking area, at minsan kahit hawak lamang ang ating cellphone. Isang post, isang video, isang live selling, at isang customer na handang mag-order. Ganito kalaki ang nagiging pagbabago sa paraan ng ating pamimili at pagnenegosyo. At dito pumapasok ang mundo ng online selling. Magandang araw mga kabombo, ako po ang inyong lingkod, Bombo Marjorie de la Cruz, at ito ang Negosyo at Empleyo, ang programang nagdadala sa inyo ng mga kwento, idea at oportunidad para sa mga Pilipinong nangangarap magkaroon ng sariling negosyo at dagdag na pagkakakitaan. Sa episode po na ito, pag-uusapan natin ang isang negosyo na maaaring simulan kahit hindi mo na kailangan ng malaking pwesto. Hindi rin kailangang agad kumuha ng renta para sa isang tindahan. At sa ilang uri ng online business, maaari kang magsimula sa kakaunting stocks habang pinag-aaralan mo pa lamang ang market nito. Ito ang online selling, isang paraan ng pagnenegosyo na malaki na ang naging pagbabago sa nakalipas na ilang taon at patuloy pang ginagamit ng maraming consumers at entrepreneurs hanggang ngayon. Kung tutuusin mga kabombo, matagal lang mayroon ng online selling bago pa man dumating ang pandemic. May mga online shops na, may mga taong nagbebenta sa Facebook, may mga gumagamit na ng e-commerce platforms, at may mga nagpo-post ng kanilang mga produkto at nagpapadala ng orders sa iba't ibang lugar. Pero dumating ang isang panahon na mas lalo nitong binago ang paraan ng ating pamimili. Ito ay noong panahon ng COVID-19 pandemic. Nang magkaroon ng lockdown sa iba't ibang restrictions, biglang nagbago ang nakasanayan ng mga tao. Maraming negosyo ang nagsara o nagbawas ng operasyon. Maraming manggagawa ang hindi makapasok sa kanilang trabaho. At higit sa lahat, maraming tao rin ang hindi basta-basta makakalabas ng kanilang tahanan. Kung dati ay normal lamang para sa atin ang pumunta sa mall, grocery, palengke o tindahan para bumili ng kailangan natin, dumating yung panahon na kailangan nating maghanap ng ibang paraan. At isa sa mga naging sagot dito ay ang online shopping. Isipin ho natin kabombo, kung hindi ka makakalabas ng bahay pero kailangan mong bumili ng pagkain, damit, school supplies, personal necessities o iba pang gamit, ano ang gagawin mo? Dito naging malaking tulong ang online platforms. Gamit lamang ang ating cellphone, maaaring maghanap ng produkto, i-check ang presyo, tignan ang reviews, mag-message sa seller, mag-order, magbayad, at hintayin na lamang na dumating ang package sa ating bahay. Sa panahong limitado ang paglabas ng mga tao, naging malaking convenience ang ganitong paraan ng pamimili. At habang natututong bumili online ang mga consumers, natututo rin namang magbenta online ang maraming Pilipino. Pero dito rin, kailangan maging realistic. Dahil kapag sinabi nating online selling, minsan lang naiisip ng iba ay simple lang. Kumuha ng produkto, kunan ng picture, i-post at hintayin ng order. Pero sa totoong operasyon ng isang online business, marami pang kailangang gawin. Bago pa ma-post ang isang produkto, kailangan muna itong hanapan ng supplier. Kailangan malaman yung presyo. Kailangan kalkulahin yung puhunan. Kailangan alamin kung magkano nga ba ang magiging selling price nito. At syempre, kailangan mo ding pag-isipan kung sino yung target customer mo. At kapag mayroon ng nag-order, kailangan itong i-check, i-pack, i-label at ipa-deliver. At hindi nagtatapos doon mga kabombo. Kapag may nagtanong, kailangan mo pa rin sumagot. Kailangan may customer na Kapag may customer na gustong malaman yung size, kulay, availability o delivery schedule, kailangan mong maging responsive. Kapag may concern sa order, kailangan mo rin itong ayusin.
At kapag may customer na hindi satisfied, kailangan mong harapin ang concern ng maayos. Kaya ang online seller ay hindi lamang salesperson. Sa maraming pagkakataon, siya rin yung buyer, inventory manager, marketer, photographer, content creator, customer, service representative at tagapak ng orders. Lalo na kung maliit pa lamang ang negosyo mo. Madalas, iisang tao lang ang gumagawa ng halos lahat. Ngunit ano nga ba, Bombo Marjorie, ang pwedeng ibenta online? Ngayon mga kabombo, kung iniisip mong subukan ng online selling, marahil ang tanong mo ano yung pwede mong ibenta. Napakarami. May damit, sapatos, bags, accessories, home essentials, school supplies, gadgets at accessories, personal care products, food products, plants, handmade items, customized products, at marami pang iba. Pero hindi porket trending ang isang produkto ay magandang negosyo na agad ito. Kailangan mong alamin kung may demand nga ba. Dahil ang pinaka-importanteng tanong ay hindi lamang kung ano yung gusto mong ibenta, kundi kung ano yung gustong bilhin ng mga customer mo. Halimbawa mga kabombo, gusto mong magbenta ng tumbler. Marami nang nagbebenta nito, kaya hindi na sapat na sabihin mong tumbler lang yung produkto mo. Kailangan mong malaman kung sino nga ba yung target customer mo. Students ba? Office workers ba? Gym goers? Parents? O mga naghahanap ng personalized gifts? Kapag malinaw yung target market natin, mas madali mong mapag-iisipan yung design, presyo, packaging at marketing. Kung students ang target mo, maaaring mas importante ang affordable price at trendy designs. Kung office workers naman, maaaring mas hanap nila yung minimalist design, durability at functionality. Kung personalized gifts naman, maaaring mas mahalaga dito ang customization at magandang packaging. Ibig sabihin, iisang produkto lamang pero maaaring magkaroon ng iba't ibang market. At dito, nagsisimula yung tamang business strategy. Isa rin sa mga unang desisyong kailangang gawin ng isang online entrepreneur ay kung magre-resell ba siya o gagawa ng sarili niyang produkto. Sa reselling kasi mga kabombo, bumibili ka ng produkto mula sa supplier at ibinebenta ito sa mas mataas na presyo. Mas simple itong simulan dahil hindi mo kailangang ikaw mismo ang gumawa ng produkto. Pero may challenge. Dahil maaring marami ring reseller ang nagbebenta ng parehong produkto. Kaya kailangan mong magkaroon ng sariling strategy. Maaring sa presentation, sa customer service, sa packaging, sa content, o sa paraan ng pagbuo ng trust sa customers. Samantala kung sariling produkto mo naman, maaring magkaroon ka ng mas unique na identity. Halimbawa, homemade food, handmade crafts, customized items, o sariling brand. Mas may pagkakataon kang maiba sa competitors. Pero syempre, mas marami ka rin kailangang asikasuhin. Mula production hanggang quality control. Bombo Marjorie, kailangan ba ng malaking puhunan? Mga kabombo, isa ito sa pinakakaraniwang tanong ng mga gustong magsimula. Kailangan ba ng malaking puhunan para maging online reseller? Mga kabombo, isa ito sa pinakakaraniwang tanong ng mga gustong magsimula. Kailangan ba ng malaking puhunan para maging online seller? Hindi naman po palagi. Isa sa mga advantage ng online selling ay may mga business model na maaaring simulan sa maliit. Hindi kailangang 10,000 piso agad ang ilalabas mo dito. Maaari kang magsimula sa limited stocks. Subukan muna yung market. Tingnan kung may mabibili, tingnan kung alin yung mabilis maubos, at saka magdagdag ng stocks kapag may malinaw ng demand. May mga seller din na gumagamit ng pre-order model. Ibig sabihin, kumukuha muna sila ng orders bago bumili ng malaking quantity mula sa supplier. Sa ganitong paraan kasi nababawasan yung posibilidad na magkaroon ng malaking inventory na hindi agad maibenta. Pero kailangan din kasing maging malinaw sa customer kung kailangan nila o kailan nila matatanggap yung kanilang order.
Kung maliit yung puhunan mo, hindi ibig sabihin naman na maliit na rin agad yung opportunity nito. Ang mahalaga kasi ay marunong kang mag-manage ng iyong puhunan. Halimbawa mga kabombo, mayroon kang 5,000 pisong starting kapital. Hindi nangangahulugan na kailangan mong gastusin agad yung buong halaga sa stocks. Maaari kang maglaan ng bahagi para sa inventory, may bahagi para sa packaging, at magtabi ng cash para sa iba pang expenses at susunod na orders. Dahil isa sa pinakamalaking pagkakamali ng mga nagsisimula ay ang pag-aakalang lahat ng perang pumapasok mula sa sales ay maaari nang gastusin. Hindi po ganoon yon. Napakahalaga po itong tandaan na hindi po lahat ng sales ay profit. Halimbawa, nakabenta ka ng produkto sa halagang 500 piso, pero ang puhunan mo rito ay 300 piso. May packaging kang 20 piso, may iba pang business expenses. Hindi po ibig sabihin na 500 piso ang kinita mo. Kailangan mong ibawas yung lahat ng gastusin mo bago mo malaman yung tunay na profit mo. Kaya kahit maliit yung online business mo, dapat marunong pa rin siya sa basic financial management. Isulat mo yung puhunan mo, isulat yung sales, isulat yung expenses, at alamin kung magkano talaga ang profit. Dahil kung hindi mo sinusubaybayan yung pera, posibleng akala mo ay kumikita ka kahit unti-unti nang nauubos naman yung iyong puhunan. Mga kabombo, isa rin sa dahilan kung bakit maraming naaakit sa online selling ay maaari itong maging side hustle. Para sa isang empleyado, maaari itong gawin pagkatapos ng trabaho niya. Para sa isang estudyante naman, maaari itong maging dagdag sa income habang nag-aaral. Para naman sa isang stay-at-home parent, maaari itong maging paraan upang magkaroon ng sariling income. At para sa isang taong naghahanap ng bagong pagkakakitaan, maaari itong maging starting point ng entrepreneurship journey. Pero kasi kailangan pa rin maging realistic dito. Ang online business ay maaaring flexible, pero hindi po ibig sabihin na automatic itong easy money. Kung gusto mong kumita online, kailangan mo rin kasing magtrabaho online. Kailangan mong mag-post, sumagot sa mga inquiries, mag-monitor ng orders, mag-pack, mag-follow up, at mag-adjust kapag hindi gumagana yung strategy mo. May mga araw na maraming orders, may mga araw na walang order. May mga produkto na mabilis mabenta, may mga stocks na matagal nang maubos. At may mga pagkakataon na kailangan mong baguhin yung produkto o marketing strategy mo. Normal ito kasi sa isang negosyo, mga kabombo. Ang mahalaga ay marunong kang matuto mula sa resulta nito. Isa rin sa mga bagay na madalas nakakalimutan ng mga nagsisimulang online seller ay consistency. Hindi sapat na mag-post ka ngayon at pagkatapos ay mawawala ka ng ilang araw o linggo. Sa online business, mahalagang manatiling visible. Hindi ibig sabihin na kailangan mong mag-post buong araw. Ang mahalaga ay regular kang nakikita ng iyong target market. Maaari kang magpakita ng bagong produkto, mag-post ng customer feedback, magpakita kung paano ginagamit yung produkto, magbigay ng tips, o magbahagi rin ng behind the scenes ng iyong negosyo. Dahil habang mas nakikilala ka ng customer, mga kabombo, mas nagkakaroon sila ng familiarity at tiwala sa iyong business. At dito natin makikita na ang online selling ay hindi lamang tungkol sa produkto, tungkol din ito sa trust. Kapag online ang transaction, may natural na pag-aalinlangan ang buyer. Totoo ba ang seller? Darating ba yung order? Tama ba yung produkto? Maayos naman kaya yung quality? Kaya mahalaga po dito yung transparency. Ipakita natin yung tunay na produkto. Magbigay ng tamang description, huwag mangako po ng bagay na hindi mo naman kayang ibigay. At kapag may problema, harapin ito ng maayos. Dahil ang isang customer na nasiyahan sa serbisyo ay maaaring bumalik. At ang isang customer na nagtiwala sa iyo ay maaaring maging regular buyer mo. May mga taong nawalan ng trabaho at naghanap ng bagong source of income. May mga small businesses owners din na hindi makapagbukas ng kanilang physical stores. May mga taong nagsimulang mag-resell ng produkto. May mga nagbenta ng pagkain mula sa kanilang sariling bahay.
May mga gumawa rin ng online shops at may mga ordinaryong Pilipino na nagsimula sa ilang produkto at ilang orders lamang. Dito mas maraming tao ang nakakita ng posibilidad. Kung hindi makapunta ang customer sa tindahan, maaari namang dalhin ng seller ang produkto papunta sa customer. At kung hindi kayang magbukas ng physical store, maaaring magsimula muna online. At dito natin makikita mga kabombo ang isang mahalagang aral sa pagnenegosyo. Minsan, ang pagbabago sa sitwasyon ay nagdudulot din ng bagong pangangailangan. At kapag may bagong pangangailangan, may pagkakataon para sa isang bagong negosyo. Noong pandemic nga, kailangan po ng mga tao ng paraan upang makabili ng hindi kinakailangang lumabas. Ang online selling ang isa sa mga paraan na tumugon sa pangangailangang iyon. At kahit unti-unti nang bumalik ang normal na galaw ng mga tao, hindi nawala ang nakasanayan. Marami ng consumers ang natutong maghanap ng produkto online. Mas naging komportable na rin ang mga tao sa online payments. Mas nakasanayan nila ang home delivery at mas naging bahagi na ng araw-araw na pamimili ang e-commerce at social media selling. Kaya para sa maraming entrepreneurs, ang online selling ay hindi na lamang pansamantalang solusyon noong pandemic. Naging isang tunay na business opportunity na ito. At dito nagsimula ang isang malaking pagbabago. Kasi dati karamihan sa atin ay consumer lamang. Tayo yung bumibili. Tayo yung nagsisearch ng produkto. Tayo rin ang nagbabasa ng reviews. Tayo ang nag-check out. Pero habang tumatagal, may ilan na nagsimulang magtanong, paano kung ako naman ang magbenta? At mula sa tanong na iyon, nagsimula ang maraming online businesses. May bumili ng wholesale products at nag-resell. May gumawa naman ng sariling products. May nagsimulang magbenta ng pagkain. May nagbenta ng pre-love items. May gumawa ng customized products. At mayroon ding nagsimula bilang isang simpleng reseller ngunit kalaunan na nagkaroon naman ng sariling brand. At ang maganda pa rito sa online selling mga kabombo, hindi mo kailangang agad magkaroon ng malaking tindahan para masabing may negosyo ka. Maaari kang magsimula sa maliit, pero ang maliit na simula ay hindi nangangahulugang maliit na rin ang pangarap. Dito naman tayo mga kabombo sa paghahanap ng tamang supplier. Pagkatapos piliin ang produkto at target market, kailangan mo nang humanap ng supplier mo. At dito kailangan ng malaking pag-iingat dahil ang supplier ang isa sa magiging foundation ng iyong online business. Kung inconsistent ang quality ng produkto, ikaw ang haharap sa customer. Kung late ang shipment ng supplier, maaaring ma-delay ang orders mo. Kung biglang magtaas ng presyo, maapektuhan ang costing mo, kaya wag lamang tumingin sa pinakamurang supplier. Kasi alam niyo mga kabombo, cheap does not always mean best. Mas mahalagang tingnan ang combination ng presyo, quality, service. Kung maaaring kumuha muna ng sample, tingnan yung actual quality, suriin yung packaging, tingnan kung pare-pareho ang produkto, at alamin kung gaano kabilis mag-process ng orders ang suppliers. Maaari ring magtanong kung may wholesale price, may minimum order quantity ba, may discount ba kapag maramihan, may replacement policy ba kung may damaged items, at kung gaano katagal bago ma-ship. Maliit na tanong pero malaking bagay sa isang negosyo. Ito rin mga kabombo, wag agad mag-stock ng marami. Isa kasi sa mga common mistakes ng beginner sellers ay ang pagbili agad ng maraming stocks dahil mas mura kapag wholesale. Oo, tama yan. Pero hindi lahat ng murang wholesale price ay magandang investment. Kung hindi naman may benta ang produkto, kahit mura pa ang pagkakabili mo, nakatenga pa rin ang pera mo. Kaya kung first time mo mga kabombo, pwedeng magsimula sa maliit na quantity. Test the market first. Kapag nakita mong may demand, saka mo dagdagan ito. Halimbawa, may product kang gustong subukan. Sa halip na bumili agad ng 100 piraso, maaari kang magsimula sa mas maliit na quantity. I-post, i-promote, tingnan yung response. May nagtatanong ba? May nag-order ba? Ano ba yung feedback? May particular na kulay o size bang mas hinahanap? Kapag nakita mong may demand, saka ka lang mag-restock.
Sa ganitong paraan mga kabombo, mas kontrolado mo yung risk ka. Kapag mayroon ka ng produkto, supplier, costing, presyo at unang customer, doon pa lang talaga nagsisimulang mas seryosong bahagi ng online selling. Dahil ibang usapan ang makapagbenta sa unang pagkakataon kumpara sa kakayang makapagbenta ng paulit-ulit. Kailangan mong malaman kung paano ka makakakuha ng mas maraming customers. Paano mo mapapanatili ang mga dati nang bumili. Paano mo gagamitin yung social media, hindi lamang para mag-post kundi para bumuo ng audience. At paano mo gagawing dahilan ang bawat order para mas makilala at mas mapagkakatiwalaan ang iyong negosyo. Dahil sa online selling mga kabombo, maaring magsimulang lahat sa isang produkto. Pero ang paglago ng negosyo ay nakasalalay sa kung paano mo ito ibebenta, paano mo alagaan ang customer, at paano mo pamamahalaan ang bawat pisong pumapasok at lumalabas sa iyong negosyo. Kapag nakakuha ka na ng unang customers at nagsimula ng magkaroon ng regular na orders, dito na papasok ang isang bagong challenge ng online selling. Kung paano mo mapapalago ang iyong negosyo nang hindi nawawala ang kalidad ng iyong produkto at serbisyo. Dahil iba ang makapagbenta ng paminsan-minsan kumpara sa pagkakaroon ng negosyo na may regular na customers. At kung gusto mong lumago, kailangan mong matutong tumingin hindi lamang sa dami ng orders, kundi pati sa kung paano gumagana ang buong business. Saan nanggagaling ang customers, aling produkto ang pinakamabenta, magkano ang average na kinikita sa bawat order, at gaano nga ba karami ang customers na bumabalik. Mahalagang alam mo yung mga sagot sa mga tanong na ito dahil dito mo malalaman kung saan dapat ilaan ang oras, effort at puhunan. Hindi lahat ng produkto na nasa online shop mo ay kailangang pantay-pantay ang puhunan. May mga produktong mabilis mabenta, may mga produktong mabagal, at may mga produktong halos walang bumibili. Kaya kailangan marunong kang magbasa ng sales. Halimbawa, mayroon kang 10 produkto. Pagkalipas ng ilang linggo, napapansin mong 3 lamang dito ang paulit-ulit na ino-order ng customers. Ibig sabihin, may market talaga para sa 3 produktong iyon. Maaari mong dagdagan yung stocks, maaari kang gumawa ng mas maraming content tungkol dito. At maaari mong gamitin yung mga produktong iyon para makahikayat ng bagong customers. Samantala kung mayroon kang products na matagal nang nakastock at walang movement, kailangan mong pag-isipan kung ano yung gagawin mo. Maaaring i-promote, maaaring gawing bundle, maaaring magkaroon ng limited discount, o kung talagang walang demand, maaaring bawasan yung pag-restock. Dahil sa negosyo mga kabombo, hindi porket nagastos mo na ang pera sa isang produkto, ay kailangan mo na itong pagpatuloy. Kailangan mo ring tingnan yung actual performance. Isa rin sa mga paraan upang makahikayat ng customers ay promotions, discounts, freebies, bundles, buy one offers, o special deals para sa repeat customers. Pero kailangan ding maging maingat dito. Dahil ang discount ay hindi dapat maging dahilan para malugi ang negosyo. Bago magbigay ng promo, alamin muna ang actual cost ng produkto. Magkano ang regular selling price? Magkano ang minimum price na maaari mong ibigay? At pagkatapos ng discount, may profit ka pa ba? Hindi lahat ng maraming orders ay magandang balita. Kung maraming orders pero lugi naman ang bawat transaksyon, hindi rin sustainable ang business. Kaya bago gumawa ng promo, calculator muna bago excitement. Minsan kasi mas magandang magbigay ng maliit na discount pero may healthy profit kaysa sobrang laki ng discount na nauuwi sa pagkalugi. Maaari ring gumamit ng bundle. Halimbawa, imbes na ibenta ng magkahiwalayang 2 related products, maaari silang gawing package. Nakikita ng customer na may value siya at ikaw naman ay may pagkakataong makapagbenta ng higit sa isang item sa isang transaksyon. Pero may isa pang mahalagang strategy sa online selling. Hindi lamang ang paghahanap ng bagong customers. Kailangan ding alagaan yung mga dati nang bumibili. Dahil mas madali para sa isang customer na nakikilala at nagtiwala na sa iyong business na bumili ulit kaysa sa isang taong sa unang pagkakataon pa lamang nakakita sa iyong shop. Kaya wag matapos ang relationship sa customer pagkatapos yung magbayad. Maaari mong ipaalam kapag may bagong products,
Maaari kang magbigay ng updates at higit sa lahat, panatilihin ng magandang customer service. Mga kabombo, tandaan po natin ang customer na minsang bumili ay potential repeat customer yan. Pero hindi automatic na babalik siya. Kailangan mo pa rin bigyan ng dahilan para bumalik. Maaring dahil maganda yung quality, mabilis ang response, maayos yung packaging, tama ang item na natanggap niya, o maganda yung naging experience niya sa buong transaction. At kapag paulit-ulit itong nangyayari, unti-unting nabubuo ang customer loyalty. Sa online reselling, napakahalaga rin ng reviews dahil hindi ka kilala ng lahat ng taong makakakita ng iyong product. Kaya kapag may bagong customer na nag-iisip kung bibili ba siya, maaaring tingnan niya muna yung feedback ng ibang buyers. Maayos ba yung produkto? Tama kaya yung size? Pareho ba sa larawan? Mabilis ba ang delivery? Kaya kung mayroon kang satisfied customers, maaari mo silang hikayating mag-iwan ng honest review. Hindi kailangang pilitin ha. Ang mahalaga ay genuine ang feedback. At mga kabombo, hindi lamang positive reviews ang dapat mong pakinggan. Mahalaga rin ang negative feedback. Hindi dahil gusto mong magkaroon ng negatibong review, kundi dahil maaari itong magpakita kung ano ang kailangan mong ayusin. Kung paulit-ulit na sinasabi ng customers na mahina ang packaging, ayusin ang packaging. Kung maraming nagtatanong dahil hindi malinaw ang product description, dagdagan ang information. Kung maraming nalilito sa size, maglagay ng mas malinaw na size guide. Sa ganitong paraan kasi nagiging source of improvement ang feedback. Sa panahon ngayon, malaking bahagi ng online selling ang social media. Hindi na lamang ito lugar para mag-post ng personal updates. Maaari rin itong maging marketing tool. At ang magandang bagay dito, hindi lahat ng marketing ay kailangang malaking gastos. Maaari kang gumawa ng content gamit ang cellphone. Maaari kang mag-video ng produkto, magpakita ng demonstration, mag-share ng customer feedback, magbigay ng tips, o magkwento tungkol sa iyong business journey. At dito pumapasok ang isang mahalagang bagay. Hindi kailangang perfect ang content. Kailangan itong maging useful at authentic. Hindi kailangan ng mamahaling camera para makagawa ng magandang product video. Minsan, sapat ng malinaw na video, magandang lighting at maayos na explanation. Mas mahalaga kasi na naiintindihan ng customer kung ano nga ba yung produkto at kung bakit niya ito kailangan. Mga kabombo, isa rin sa naging popular na paraan ng online selling ay ang live selling. Dito, real-time na pinapakita ng seller ang products habang may customers na nanonood. Maaaring ipakita ang actual size, actual color, actual texture, at maaari ring direktang sagutin ang mga tanong ng viewers. Para sa ibang sellers kasi malaking tulong yung live selling dahil mas personal ang interaction. Parang nasa tindahan ng customer pero online ang setting. Pero hindi rin kailangang lahat ng online sellers ay mag-live. Kung hindi ka comfortable sa camera, maaari kang magsimula sa recorded videos. Ang mahalaga ay mahanap mo ang marketing style na bagay sa iyo at sa iyong customers. Habang lumalaki ang orders, isa pang challenge ang inventory management. Noong maliit pa kasi ang negosyo, baka kaya mong tandaan ang stocks. Pero kapag dumami na ang products at orders, kailangan nang magkaroon ng system. Alamin kung ilang piraso ang available, aling kulay ang paubos na, aling size ang mabilis maubos, aling produktong matagal nang nakastock, at kailan ka dapat mag-restock. Dahil ayaw mong dumating sa point na marami kang customers pero wala kang maibigay na produkto, pero ayaw mo rin namang sobra-sobra ang stocks at natutulog lamang ang puhunan. Kaya mahalaga dito ang balance. Maaari kang gumamit ng simpleng notebook, spreadsheet, o inventory application. Hindi kailangang komplikado agad. Ang mahalaga ay alam mo kung magkano at ilan ang mayroon ka. Habang lumalaki ang negosyo, mas kailangan ding bantayan ang cash flow. May mga pagkakataon na mataas ang sales pero mababa ang cash na hawak mo dahil ginagamit mo ito sa pag-restock. May pagkakataon ding marami kang stocks pero mabagal ang benta. Kaya hindi lamang profit ang dapat mong tingnan. Kailangan mong malaman kung may sapat kang cash para patuloy na gumana ang negosyo.
Sa huli mga kabombo, ang online selling ay hindi lamang tungkol sa pagbebenta na gamit ang cellphone. Ito ay tungkol sa pagkilala sa pangangailangan ng mga tao, paghahanap ng solusyon, pagbuo ng tiwala at pagkakaroon ng lakas ng loob na magsimula. Maaring maliit ang unang puhunan, maaring iilan lamang ang unang products, at maaring iisa lamang ang unang customer. Pero wag ho nating maliitin ang maliit na simula. Dahil maraming negosyo dyan ang nagsimula sa ganoon. Isang simpleng idea, isang maliit na puhunan, at isang taong naniwala na kaya niyang subukan. Para ho sa mga kabombo ho natin na may gustong simulan na negosyo, maaring hindi ho natin alam kung gaano kalaki ang maaring marating ng isang maliit po na hakbang. Ang mahalaga, pinag-isipan, pinaghandaan at sinimulan ng may tamang diskarte. At kung may natutunan man ho tayo sa pag-usbong ng online selling, ito ay katotohanan habang nagbabago ang panahon, nagbabago rin ang paraan kung paano tayo kumikita, bumibili at nagne-negosyo. Kaya kung mayroon kang produkto, talento o idea na matagal mo nang gustong gawing negosyo, maaari ngayon na ang panahon para pag-aralan ito. Hindi kailangang malaki agad, hindi kailangang perpekto agad. Ang mahalaga, magsimula sa kung ano ang kaya mo. Matuto habang nagpapatuloy at unti-unting palaguin ang iyong negosyo. Dahil ang bawat malaking negosyo ay minsang nagsimula rin sa isang maliit na hakbang. Muli ako po ang inyong lingkod, Bombo Marjorie de la Cruz. Maraming salamat ho sa inyong pagsama sa akin sa isa na namang makabuluhang kwento tungkol sa negosyo, oportunidad at pagkakakitaan. Naway may napulot ho kayong idea at inspirasyon mula sa ating episode ngayon, lalo na sa mga kabombo ho nating nangangarap na magkaroon ng sariling negosyo. Magkita-kita ho tayong muli sa susunod na episode ng Negosyo at Empleyo. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!